Ayan, magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan. Oras natin dito sa Pilipinas, alas 5:00 ng hapon. So ngayong hapon ay may breaking news po tayo na natanggap mula po sa Supreme Court. Na kung saan napag-alaman po natin na itong si Bato de la Rosa na hindi na mahagilap ngayon at hindi alam ng mga staff niya kung nasaan na siya, ayon po sa mga balita, nag-disappear matapos maaresto si Rodrigo Duterte ng Interpol sa paglabas ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court na ang naging dahilan kung bakit naglulumpasay, naiiyak, tumatahol ang mga DDS na sarado ang utak. Ngayong hapon lamang po, ang Korte Suprema ay pinaalam na, di ba nag-file si Bato de la Rosa at saka si Rodrigo Duterte ng petisyon na kung saan ay gusto nila maglabas ang Supreme Court ng temporary restraining order laban po sa arrest warrant na kung saan nirelease ng International Criminal Court at naaresto si Rodrigo Duterte sa pamamagitan po ng Interpol at makikipagtulungan sa ating lokal na mga authority. So ngayong hapon, ang Supreme Court nagsabi na ang former President Duterte at Senator Bato de la Rosa bigo na ma-establish ang klaro at unmistakable right for the immediate issuance of a temporary restraining order. So ano po yung statement mula po sa Supreme Court? Basahin po natin ito. Mainit-init po ito na balita, mga kababayan. Pero bago po yan, nais ko lamang kayong anyayahan, kung bago kayo dito sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-share, mag-like, at saka mag-subscribe. Siguraduhin ko sa inyo na kahit kayo ay pro-government o kayo ay Duterte-led supporters, lahat tayo ay matuto kung bukas lamang po ang ating isip at puso. Ito yung statement mula sa Supreme Court, sa pamamagitan ng spokesperson nila. Na kung noong March 11, 2025, at 4:27 PM, ang Supreme Court ay nakareceive ng petition for certiorari and prohibition with prayer for the issuance of temporary restraining order under or writ of what we call this preliminary prohibition or prohibitory and mandatory injunctions filed by former President Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald De La Rosa. Sila po yung petitioner. So again, Executive Secretary Lucas Bersamin et al. Ito yung mga respondents. Against ka-Executive Secretary Lucas Bersamin et al. So upon the Chief Justice instruction, the petition was immediately raffled. So ginraffled nila. So in a member in charge and uploaded to the Supreme Court website. So the Supreme Court also noted the very urgent manifestation with reiterative prayer for the issuance of TRO o yung temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. So which was electronically received at 11:17 PM that same day. So after a virtual deliberation, mga alas 9 or what they call this, on the 94 pages. Grabe no? 94 pages. Tapos, petition, 94 pages petition. Yun ang dinala. The Supreme Court found that the petitioner failed to establish a clear and unmistakable right for the immediate issuance of a TRO. However, the Supreme Court has directed the respondents. Sino yung respondents dito? Executive Secretary Lucas Bersamin et al. To comment on the petition with prayer for the temporary restraining order and or the writ of preliminary injunction within in a non
extendable period of 10 days from the notice. Paano yan? Ito pa naman yung hinihintay. So, ibig sabihin, hindi talaga nila mapipigilan, no, ang pagdala kay Rodrigo Duterte sa The Hague kasi bigo sila. Kaya nga, lumipad. So, on March 12, okay, 2025, the Supreme Court received 2 petitioners for the writ of habeas corpus for former President Duterte, filed, no, separately by Sebastian Z. Duterte and Veronica A. Duterte. So this petition seek the issuance of the writ of habeas corpus, commending respondents Executive Secretary Lucas Bersamin et al. To appear before the Supreme Court, produce the body of a former President Duterte, and explain his imprisonment. Upon the order of the Chief Justice for a special raffle, both petitions had been raffled to a member in charge for appropriate action. So a copy of the available pleading may be downloaded from the public pleading section of the Supreme Court website. So yun ang nangyari mga kamunting tinig. Yan po ay breaking news. So bigo po si Bato de la Rosa at saka si Rodrigo Roa Duterte na makakuha ng temporary restraining order o writ of preliminary injunction para lamang po sana na hindi madala sa The Hague, Netherlands. So tingnan mo, no, maraming mga komento na deserve or bla 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 bla. So ito mga kababayan, wala tayong magawa nito kasi yun talaga yung ruling, no? Ito yung mga nangyayari. So ano pang magawa natin dyan? Baka mamaya sabihin nyo na naman, inaapi kayo. So ibig sabihin, sa Korte Suprema na naman kayo magagalit. Humiling ng TRO, sina Duterte at De La Rosa, matapos arestuhin ang dating Pangulo sa bisa ng warrant of arrest sa International Criminal Court. So, ayan mga kamunting tinig. So, ang mangyayari po dyan, pagbabalingan naman ng mga DDS ang Korte Suprema. Kung si Rodrigo Duterte nga at saka si Bato de la Rosa, abogado na nga yan si Rodrigo Duterte. Hindi pa nila nakuha yung temporary restraining order na mapigilan sana yung pag-aresto na hindi mag-take effect ang warrant of arrest ng International Criminal Court. So, ito mga kababayan, malinaw po ito na dapat maintindihan na po ito ng ating mga kababayan na sumusuporta kay Rodrigo Roa Duterte. No, kasi korte na po ang nagsabi. Pero abangan natin kasi pinapasubmit pa naman ng what we call this, ng however, the Secretary or the Supreme Court has directed the respondents to comment on the petition with prayer, okay, or for TRO and or writ of preliminary injunction within 10 days. So huli na, paano na yan? Nandoon na si Rodrigo Duterte sa The Hague. So, kaya mga kamunting tinig, dapat minsan mag-ano din tayo, no? Mag-isip-isip din tayo bago tayo mag-comment, magbasa-basa tayo kahit papano naman. So, klaro po dito sa desisyon ng Korte Suprema na bigo po ang kampo ni Rodrigo Roa Duterte at saka ni Bato de la Rosa na makakuha ng temporary restraining order para lamang po pigilan ang ano. Alam naman natin, si Torion din nagbigay din nag-kuan sila in 92 pages, no? Nag-pledge din sila. So ganun lang talaga mga kamunting tinig. Yan ang breaking news ngayon. Again, bigo na makakuha ang kampo ni Bato de la Rosa at saka ni Rodrigo Roa Duterte ng temporary restraining order or writ of preliminary injunction against sa warrant of arrest na ipinalabas ng International Criminal Court at pinatupad ng Interpol
at nakipagtulungan sa ating local authority, PNP, at the same time, CIDG. Dahil ang ating bansa o estado, obligado na tugunan ang hiling ng Interpol. Kasi Interpol po ang inatasan ng International Criminal Court na aaresto kay Rodrigo Roa Duterte sa bisa ng arrest warrant. So pinaaresto si Rodrigo Roa Duterte hindi dahil sa sakop tayo ng International Criminal Court. Inaresto si Rodrigo Duterte hindi dahil sa sinuko ng Estado, kundi dahil sa pagtalima po ng ating obligasyon sa Interpol. Kasi maliwanag po ang paliwanag ng ating mahal na presidente. So para sa punto na ito, tagumpay pa rin para sa mga biktima ng extrajudicial killing ng war on drugs ng Duterte administration. Tagumpay ito ng pamilya ng mga naulila na hindi natin alam kung ano ang estado nila dahil hindi nila nabigyan ng pagkakataon ang kanilang mga sarili na ipahayag kung sila po ay talagang sangkot sa illegal na droga o talagang nadamay lamang doon po sa sinasabi na state-sponsored killing di umano, na kung saan ay kumitil sa mahigit 30,000 nating mga kababayan. So, ang hindi pag-grant ng TRO sa petisyon, ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte kahapon ay tagumpay, isang tagumpay, kadalagan sa mga naulila ng biktima ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. At ito naman, may panibago na naman silang petisyon na kung saan po ay itong si Sebastian Basti Duterte at saka yung anak niya na si Veronica Duterte ay humingi ng separate. Nagkaroon po sila ng petition na kung saan naman ay humihingi ng issuance of the writ of habeas corpus. Commanding respondents. Sino yung respondents naman doon sa petition? Executive Secretary Lucas Bersamin et al. To appear before the Supreme Court, produce the body of former President Duterte and explain his imprisonment. So iyon mga kababayan, naway naunawaan po ninyo at yan po ang breaking news na alam ko masasakta naman ang kampo ng mga Duterte. Kasi alam ko hindi nila tanggap ang ganitong mga pangyayari. So abangan po ninyo ulit ang aking video sapagkat ipapaliwanag ko sa inyo na noon pa man talaga may nagpayo na kay Rodrigo Roa Duterte na wag niyang i-implement itong war on drugs na ito dahil hindi po malulutas ang gera sa droga sa pamamagitan ng militarization o sa paggamit ng pwersa ng gobyerno. Instead, lalo pang lalaki ang kartel ng droga. Kaya lang, and that advice coming from what? Expert before who failed to establish the war on drugs sa ganitong klaseng estilo. So mga kababayan, huwag kayong magalit sa akin, mga kampo ng mga Duterte, pinapaalam ko lang po sa taong bayan na nabigo ang kampo ni Rodrigo Duterte, specifically si Bato de la Rosa. And si Bato de la Rosa ngayon ay hindi na po siya mahagilap. So ibig sabihin, kasinungalingan lang na kung saan akala natin samahan niya si Rodrigo Roa Duterte. Pero may post si Kitty si Veronica Duterte tungkol po sa meron pong what you call this, may nang iwan. So correct me if I'm wrong kung si Veronica at saka si Kitty pareho lang yan. Basta masakit pala sa pakiramdam daw di umano ni Kitty na ang itinuturing nilang makakatulong sa kanila ay iniwanan lang sila. Hindi natin alam kung yun ay patungkol kay Bato de la Rosa or patungkol po sa China. Dahil alam naman natin na ang China ay kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte. At abangan po ninyo yung analysis natin kung bakit po may mga ugong-ugong
na itong si Rodrigo Duterte at saka si Sara Duterte ay sabay na dapat sana maghingi ng asylum. Natanong naman ito ng media pero hindi po direktang sinagot ni Sara Duterte. Pero mayroon tayong mga information na natanggap, so abangan lang natin ito mamaya kung i-aired po natin ito o hindi. Basta wala pong nagawa ang China, instead mag-monitor lamang sa kalagayan. At saka mga fake news na nagpapakalat, huwag kayong maniwala tungkol doon sa suporta ni Donald Trump kay Digong. Huwag kayong maniwala tungkol doon sa suporta ng North Korea di umano. No, ang dami na nilang gustong hinga ng tulong. Mantakin mo yan. So mga kamunting tinig, maraming salamat sa inyo. Oras natin alas 5:15 ng hapon, Philippine Standard Time, March 12, 2025. Nabigo na makakuha ng petisyon o ng TRO. Okay, or Temporary Restraining Order doon po sa petisyon. Okay, na tinatawag na Temporary Restraining Order. Prayer for the issuance of Temporary Restraining Order and or writ of preliminary, prohibitory, and mandatory injunction. Hanggang sa muli, ito pong inyong minting lingkod, munting tinig ng ordinaryong Filipino. Again, sa hindi pa po nakapag-like, share, and subscribe, halika na! What you are waiting for? Subscribe na. Bye!